Pagkababa pa lamang ni Christina sa jeep, may kamay ng kaagad na mahigpit na humawak sa kanyang siko. Gulat na napalingon ang dalaga upang lalo lamang gapangan ng pagkabigla at takot nang ang sumalubong sa kanyang paningin ay ang ama-amahan. Nakangisi si Delio na pinasadaan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ilang buwan ka palang nawawala, kay laki na ng pinagbago mo, Christina. Lalo kang gumanda, nagkalaman at kuminis. Papuri nito sa kanya, subalit alinman sa sinabi nito, di magawang makaramdam ng katawaan ng dalaga, bagkos tila nais bumaliktad ang kanyang sikmura. Lalo na at tila lalo itong naging ibang tao sa kanyang paningin. Nasaan si Ninang? Tanong niya na pilit pinatungan ng tapang ang nangingilag na niyang kalooban. Kung magpapakita siya ng kahit konting takot dito, natitiyak niyang sasamantalahin ni De Leon upang hawakan siyang lalo sa leeg. Lalo ka ding naging rebelde sa akin. Nasaan ang Christina na nauupo lamang sa isang sulok? Pero hindi bale, di naman ako dismayado sa naging pagbabago mo Tumatangong sabi nito at saka siya hinila palayo. Ilang ulit man niyang sinubukang bawiin ng braso, mula sa tila bakal ng mga kamay nito ay bigo siya. Kahit alam nitong nasasaktan siya, para pa itong nasisiyahan dahil doon. Nasaan si Ninang, Ani? Anong ginawa mo sa kanya? Singhal ni Christina. Sa biglaang paghinto ni Delio at paghatak nito sa kanya, ay halos maluhod siya sa kalsada. Kahit na may ilang nakakakita, ay dinaklot nito ang buhok ni Christina. Lumarawan ng sakit sa mukha niya nang humigpit ang kapit ito doon. Mahimbing na natutulog ang ninang mo sa bahay. Ngayon, kung nais mong magising pa sa mahimbing na pagtulog, ang pakialamerang babae yon, sumunod ka sa gusto ko at tiyak na magkakasundo tayo. Wala na rin akong pakialam kung gustong manatili ng lumpo mong nanay sa shelter na yon. Kapalit ng lahat ng yon ay ikaw, Christina. Napakawalang hiya mo, Delio. Minahal ka ng nanay pero puro sarili mo lang na kaligayahan ang nais mo. Bla bla bla. Magpuputak ka man ngayon, walang magbabago. Huwag na rin tayong maglokohan pa. Dalang nanay mo, isa rin namang manggagamit Alam ko naman na kaya siya nakisama sa akin para may maipalamon siya sa'yo at may bubong kayong masisilungan. Ako, hindi ko naman ikakailang, ginamit ko lang din ang nanay mo. May utosan ka na, may mainit pang katawang nakanda sa akin pagsapit ng gabi, kaya amanos lang kami. Baliwalang sabi nito. Nanlamig si Christina sa lahat ng naririnig niya. Pakiramdam niya bumaba ang lahat ng dugo niya sa katawan patungo sa kanyang talampakan, lalo na sa huling sinabi nito. Ikaw lang naman ang hinihintay ko para magkaroon naman ako ng tubo sa lahat ng taon na nasayang ko sa inyong mag-ina. Malaking perang maipapasok mo sa aking bulsa, Christina. Kaya nga oras na para pakinabangan ko naman ang paghihirap ko, hindi ba? Tumatawang tinapik-tapik nito ang pisngi niya. Sa kabiglaanan ng dalaga, hindi niya na nagawang magsalita pa. Naumid ang dila niya, kasabay ng pamanhid ng katawan niya. Nang may humintong asul na sasakyan sa harapan nila, ay kagad na hinila ni Delio si Christina at pabalagbag na pinasakay sa likod, saka mabilis na humarurot papalayo. Huminto ang sasakyan sa isang hotel sa Kabayanan. Habang pinagmamasdan ng gusali, doon lamang tuluyang pumasok ng katotohanan ang isip ni Christina. Sa oras na maipasok siya ni Delio sa loob, ay katapusan na ng kinabukasan niya. Sa isang iglap, mawawala ang lahat ng meron siya, kabilang na ang pagkatao niya. Literal na ibebenta siya ni Delio. Huwag kang gagawa na eksena dito, Christina. Kapag binigyan mo ko ng sakit ng ulo at problema, isang tawag ko lamang at mamaalam ka na sa ninang ani mo, gayon din sa nanay mo, naiintindihan mo? Duro nito sa sentido niya. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang tumango. Pigil na pigil ang duha sa kanyang mga mata nang ilabas siya nito sa sasakyan at ipasok sa lobby ng hotel. Kinausap ni Delio ang receptionist at pagkatapos nag-abot ng tila isang calling card. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan, Christina? Kilos na, sita nito sa dalaga. Nang hindi kumilos si Christina, malalaki ang hakbang na lumapit si Delio. Nagbabanta ang tingin nito.
Habang akay ni Delio ay lumingon si Christina sa receptionist. Nagmamakaawa siyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sana'y makuha ng mga ito ang nais niyang ipahatid. Sana'y mabatid ng mga ito na sukal sa loob niya ang mga nangyayari. Ayusin mo ang sarili mo at tigilan mo ng kakanguy-nguy mo dyan. Nauubusan ng pasensyang sabi ni Delio habang sakay sila ng elevator. Tay Delio, magtatrabaho ko ng mabuti. Kahit lahat ng sahod ko ipapabibigay ko sa'yo. Pakiusap, tay? Nagmamakaawang ani Christina. Sa tingin mo ba, may magagawa ang kakarampot mong sweldo? Makukuba ka na't lahat pero di yan magiging sapat sa kailangan ko. Huwag ka ring umasang madadaan mo ko sa pagmamakaawa at makukuha mong simpatya ko dahil lang sa tinawag mo kong tatay. Dahil kung anak ang turing ko sa'yo, na hindi ako mag-iisip hubaran ka ngayon din mismo at alamin sa sarili ko kung masarap ka ba kaysa sa nanay mo. Puno ng pagnanasa, pinasadahan siya nito ng tingin. Mabuti na nga lamang at bumukas na ang elevator dahil parang mawawalan na ng ulirat si Christina ng mga oras na iyon. Ang bawat segundo, mistulang napakabagal. Nakatayo siya sa nakapanid na pintuan ng isang hotel ng suite pero hindi maramdaman ni Christina ang mga paa niya. Naroroon siya pero di niya maramdaman ang sarili niyang presensya. Nananakit ng lalamunan niya sa bawat ahon ng hinagpis sa kanyang dibdib. Hanggang doon na lamang ba talaga siya? Yun na lang ba talaga ang tanging kapalaran para sa isang kagaya niya? Alam niya ng isang mahirap gaya niya hindi dapat mapili, pero kailanman hindi niya pipiliin ang kumunoy na putik. Pero bakit narito siya at nakatayo katabi ng kanyang tatay Delio? Bakit wala siyang magawa? Delio, ang buong akala ko isa na naman to sa mga palusot mo? Tigagal na napatingala si Christina sa lalaking nagbukas ng pintuan. Matanda na to, kung di siya nagkakamali, naglalaro na sa 60 ang edad pero maayos ang pananamit. Halatang mamahalin ang suot mula damit, sapatos at alahas. Nang pumaling ang ulo nito at bahagya siyang yukuin upang pakatitigan, sinubukang umurong ni Christina, subalit tumukod kaagad ang palad ni Delio sa kanyang likod upang mapanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Sa mga mata pa lamang nito na humagod sa kabuuan ng katawan niya, iba yung kilabot at pagkasuka na ang nararamdaman niya. Iniisip pa lang niya ang kamay nito sa kanyang balat na iiyak na siya. Makahulugan ang titig nito na iniwan sa kanya bago nilawagan ang pintuan upang makapasok sila. Kulang na lamang ipako ni Christina ang sariling paa. Wag lamang maalis mula sa pagkakatayo. Sa kanyang paningin, gaano man kaganda ang silid na yon, sa lamang yung hawla para sa kanya. Di sapat ang karangyaan kung ang kapalit ay ang pagkatao niya. Kilos na, Christina. Naiinip na tulak ni Delio sa dalaga. Iilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Christina nang sambitin na matandang lalaki ang kanyang braso. Sa puwersa noon, bumangga ang katawan niya dito. Sa halip na masaktan, ngumisi pa ito at pinulupot ng isang kamay sa korba ng kanyang katawan. Teka muna. Awat ni Delio sa matanda na halatang hindi nagustuhan ng abala. Napuno ng pag-asa si Christina na baka nagbagong isip ng kanyang ama-amahan at babawiin na ang lahat ng sinabi nito. Yung napag-usapan natin, nandito pa ako, sinunggaban mo na kaagad? Yung kabuuan ng pera ko, madali ka na at nang mairaos mo na yung pundilyo mo. Matalim na tingnan ng matanda si Delio bago binitawan ng braso ni Christina at pumasok sa isa sa mga kwarto doon. Paglabas nito, may hawak na itong sobre. Nakangising pinagkiskis ni Delio ang mga palad bago yon nilahad na animo isang bata na nasasabik sa isang regalo. Here! Padarag na nilagay nito ang sobre ng pera sa mga palad ni Delio at saka ito'y pinagtulakan palabas. Tumatawa namang kumaway-kaway pa si Delio habang nakatalikod. Tulala lang na pinapanood ni Christina ang nangyayari sa paligid niya. Mariin niyang naikayom ang kamay hanggang sa tila babao na ang mga kuko niya sa kanyang balat. Gibson, sa isip, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito. Pero kahit na yata isigaw niya iyon, hindi nito maririnig ang palahaw niya. Pikit mata na lamang niya, nalulunukin ang kapalaran niya. Gustuhin man niyang takasan ang kinasusuungan niya, paanong mahal niya sa buhay, paano sila sa kamay ni Delio. Gusto niya na iligtas ang sarili, ang maging makasarili kahit minsan lamang sa buhay niya.
Pero sapat ba yon kung ang kapalit ay ang buhay ng malalapit sa kanya? Hindi ko kaya. Sa nanlalabo niyang mata ay kagatlabi, napaluhod si Christina sa kawalan ng pag-asa. Tigagal na napalingon si Christina sa pinagmulan ng biglang ingay na iyon. Nanlalaki ang mata niya sa gulat na makita si Delio at ang kasama nito nakahandusay sa sahig. Merong dalawang lalaking nakatayo sa bungad ng pintuan. Nakilala niya ang isa doon. "You look awful." Sa lubong ang kilay na sabi ni Joseph bago muling tiningnan si Delio na noon nakaupo na. Namumula ang mukha nito sa galit, lalo na makita ang sobre ng pera nito na nakakalat na. "Putang, sino ba kayo?" Nanggagaliiting sigaw ni Delio. "Are they authorities?" Tanong na matandang lalaki na nakasalampak pa rin sa sahig. "I am not sure about that." Nagkakamot sa ulong sagot ni Eric. "Anong kalokohan to, Delio? Ang sabi mo malinis ng lahat. Who the hell are they?" Galit na baling ng matanda nang makatayo na ito. "Kung alam ko, sa tingin mo ba, kakalat dito sa sahig mo ang pera ko? Hindi ko sila kilala at hindi ko alam ang kailangan nila." "Well, in that case, siya lang naman ang kailangan namin." Turo ni Joseph kay Christina. "But of course, kailangan nyo rin managot sa batas." "Anong batas ang sinasabi mo dyan? Anak ko si Christina. Nasa edad siya para gawin ang gusto niya." Katwira naman ni Delio. Sa pagkakataong yon, pumasok na si Gibson na nakatayo lamang sa hallway. Mula sa likuran niya kasunod ng isang receptionist at 3 pang pulis. Kumurap-kurap si Christina upang siguraduhin na hindi siya pinaglalaroan lang ng kanyang imahinasyon, dala ng kawalang pag-asa. Pero kahit ilang ulit niyang ipikit at idilat ang mga mata, nananatili doon si Gibson. Naningkit ang mga mata nito habang inuuri ng tingin si Delio at ang kasama nito. "Christina?" Sambit ni Gibson sa pangalan ni Christina. "Gusto mo ba talaga na narito ka?" Malumanay niyang tanong sa dalaga, subalit ang paningin hindi nawawalay kay Delio. May relasyon si Christina sa kanya." Turo ni Delio sa matanda na nanlaki ang mata matapos mabaling doon ang atensyon ng lahat. "Tinulungan ko lang naman ang anak ko na magkasama sila. Nakaplano naman ng pagkasama nila, hindi ba, Christina? Hindi ba?" Pilit tinatakpan ng pagkahinahon at pangungumbinse ang pagbabanta nang umiti si Delio kay Christina. "Is it true?" Muling tanong ni Gibson. Sinubukan ng biling ng dalaga pero alam naman ni Delio na pagtatakpan siya nito. May hawak pa siya kay Christina. Alam niya, hindi to tatalikod sa nais niya. "Gibson, kasi nakita mo na." Tumatawang ani Delio, subalit hindi pa man niya nakukuhang tapusin ang nais sabihin, pinatahimik na siya ng kamao ni Gibson sa mismong bibig nito. Sa lakas nun, ilang ulit na napaurong si Delio sa po ang kanyang bibig. "Let her talk, bastard. And you, old fart, you better find the best attorney that you can get." Baling niya sa matandang tigagal na nasundan na lamang ng tingin si Delio. Sahod nito sa balad ang dugo mula sa bibig nito at nasisiguro niyang nabawasan na ang ngipin nito doon. Tumalikod si Gibson kay Delio upang lapitan si Christina. Nang tangkang susundan siya nito, mabilis na humarang si Eric at si Joseph. "Talk, Christina. I'm all ears. Who brought you here? Or rather, why did he brought you here?" Tanong niya na makalapit na siya sa dalaga. Sinubukan itong magsalita pero sa huli umiling na lamang. "Hindi ba't sinabi mong may tiwala ka sa akin? Don't you trust me that much?" Christina helplessly shook her head. He knew that there's still something that kept her from telling him what exactly happened. He knew that there's still something that kept her from telling him that, although he did not need to take a wild guess as to what is going on. He just needed to hear it from her. And so in between her sobs, she finally said the truth. Hawak siya ni Ninang. "Don't worry, it's alright now, Tin. Let me handle things from here." He reassuringly smiled at her before he asked for assistance. Lumapit ang isa sa mga pulis upang alalayan ang dalaga at mailabas sa hotel suite na iyon. Nag-aalangan mang sumama si Christina sa pulis na umaalalay dito, tinanguan na nga lamang niya ito. Anak ko yun," dinig niya na sinabi ni Delio nang magsara na ang pintuan. He grinned as he watched him desperately searching for an escape. "Really? And I am Batman?" he dryly responded. His playful demeanor slowly vanished as he strides closer to him.
If they arrive late, Christina will be sold like a piece of meat from a sexually starving, dirty old man, and that makes his blood boil. Nagdidilim ang paningin ni Delio nang muli niyang maramdaman ang pagtama ng paa ni Gibson sa kanyang tagiliran. Pakiramdam niya na balian na siya ng tadyang doon dahil ilang ulit niya na itong nasipa. Nung una sinubukan niya yung salagin at gumanti rin ng sipa, pero laking gulat niya na imbes na itong masaktan, siya ang mas nakaramdam ng sakit nang tumama doon ang lulod niya. How pathetic! Tumatawang tuya ni Gibson na namimilipit sa sakit ni Delio bago niya diniin ang paa sa leeg nito. Hey, that's enough, Gibson? Awat ni Eric sa kaibigan nang makitang sisinghap-singhap na lamang si Delio. Halos wala na itong malay sa mga natamong pinsala kay Gibson. He did not stop until he felt the contentment of beating him to pulp. Huminga muna ng malalim si Gibson bago siya lumayo kay Delio na naghahabol ng hininga at uubo-ubong tumagilid. Nang mapaling ang tingin niya sa matandang lalaki, na tulalang nanonood lamang sa kanya, masama niya itong tiningnan. Mabibilis ang hakbang, nilapitan niya to at kiniwelyuhan. Kung maaari lang sasakalin niya to hanggang sa lumawit ang dila at tumirik ang mga mata. Fucking maggot. He seethed before shoving him out of the way. It took him a lot of self-restraints to back off and leave the rest of the authorities. Pagkababa sa lobby naroon, naghihintay ang ilan pang pulis sa backup sana kung sakaling makatakas si Delio at ang kasama nito. It's a good thing sinundan niya si Christina at dumating sa tamang oras ang resulta ng pagpapaimbestiga niya. That gave him a solid reason to come and get her, although natawagan niya na maaga ang shelter at ang doktor doon upang mas pagigtingin ang seguridad doon, lalo na sa ina ni Christina ay hindi na siya makampante. Sinundan nila si Annie at doon siya mismo nakita si Delio na sapilitang hinablot at ipinasok sa bahay nito. Gustuhin man niyang tulungan ito ng mga oras na iyon ay kinilangan niyang maghintay. Kaya na makaalis si Delio ay saka naman nila ipinasok ang bahay. Naabutan nila si Annie, nakatali sa haligi ng bahay habang binabantayan naman ng isang lasing. May mga kuha ng CCTVs na solid evidence of kidnapping at kuha dito sa hotel that can be used as an evidence for human trafficking. And the receptionists are willing to be the witness if ever we need them. Plus, there is Christina's ninang statement. Nahinto sa paglalakbay ang isip ni Gibson nang marinig si Eric mula sa likuran niya. Sinundan niya ng tingin ng stretcher kung saan nakahiga si Delio at walang malay. Habang nakaposas naman na inaalalayan ng mga pulis ang kasama nito, pasakay sa police mobile. I am still mad though, kunot noong Ania. Well, you can calm down now. Tapik naman ni Joseph sa balikat niya. Bakit hindi na lang muna mauna sa penthouse? Me and Eric will go to the police station. Your girl Friday must be terrified until now. Suggestion pa niya. Christina is not, and will never be, my girl Friday, dumbass. Swatting Joseph's hand that rested on his shoulder, he did not even spare them a glance. While he makes his way through the exit, why do you keep getting onto his nerves? Naiiling na tanong ni Eric nang makaalis na si Gibson. Well, I am just teasing him a bit. Nangingiting sagot naman ni Joseph. Matamang minasdan ni Eric ang kaibigan bago tumaas ang kilay sa kanya. O baka naman gumaganti ka lang. Bro, kasal na si Bianca sa'yo. Are you still jealous? Shut up. Mahinang sinuntok niya ito sa braso na siyang nagpatawa naman kay Eric. From the looks of it, mukhang malalim ang concern ni Gibson doon kay Christina. He even got annoyed of you when you called that girl as his girl Friday. Usually, he will mock you in return. Muling nagsasalita ni Eric nang makasakay na sila sa sasakyan patungo sa police station. I wonder about it. After all, Gibson is always like that. You think so? Parang ibang sitwasyon naman na ngayon, katwira ni Eric. Let's just see where it ends. Simpleng sagot naman ni Joseph bilang pagtatapos na sa usapan nilang iyon. Pagdating sa penthouse na inokupa nilang magkakaibigan, dumiretso si Gibson sa minibar doon. Mabilis siyang nagsalin ng alak sa baso bago pa man niya iyon madala sa labi. Narinig niya na ang yabag patungo sa direksyon niya. Ang ninang Annie ni Christina. Kamusta siya? Tanong niya. Kailangan lang daw ng pahinga.
Pinainom din siya ng pampakalma kaya nakatulog siya kaagad. That's good to hear. Maraming salamat talaga sa lahat na naitulong mo. Gayong kulang ang salitang salamat. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sakaling napariwala ang buhay ni Christina at nasunod ang gusto ni Delio. Umiiyak na hayag ni Annie. Alam niya kung ano at sino sa buhay ni Christina. And even though she is a GRO, she always put Christina's welfare first. She earned her respect. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Bukod sa iyon ang tamang gawin, Christina is important to me. I've grown fond of her. Nakangiting sagot niya dito. Ano ulit? Pasensya ka na ha, medyo mahina kasi ako sa Ingles. Nahihiya, natatawang napakamot sa ulo na sinabi naman ni Annie. Napatawa na lamang din si Gibson, saka tumayo. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, maayos na magiging kalagayan niya. Sisilipin ko nga lamang siya sandali. Paalam niya dito at saka nagtungo na sa silid kung saan naroon si Christina. Pagkabukas sa pintuan, kaagad bumungad sa kanya ang dalaga na natatakpan ng makapal na kumot mula paa hanggang dibdib. Ngayon na malapit na siya dito at malaya niyang natititigan ang itsura nito, doon niya napansin ang pasa nito sa pisngi at sa ibaba ng panga. She don't have that peaceful look. Instead, that worry and fear are still visible on her face. You must have gone through a lot. Maybe your vulnerability is one of the reasons why I'm easily drawn to you. Maybe somehow we're the same. Usal niya habang sinusuklay ng mga daliri ang buhok ng dalaga. Mula sa report na naipasa sa kanya, doon nabigyan ng sagot ang mga tanong niya. Kahit na nangako siyang maghihintay na si Christina mismo ang magkwento sa kanya ng buhay nito, hindi niya yon ginawa. Kinamagahan, muling pinuntahan ni Gibson si Christina sa kanyang silid. Naabutan niyang pinapakain to ni Annie ng almusal. Nang makita siya nito, kaagad tong nagpaalam na lalabas muna upang bigyan sila ng privacy. How do you feel? Maingat niyang tanong nang makaupo siya sa bedside table. Ngumiti si Christina pero hindi niyo nagawang papanatagin ang kalooban niya. Sa halip na hintayin ang sagot nito sa tanong niya ay inabot niya ang kutsara at ang tinidor. Akma niya na tong susubuan pero nanatili na magkasalikop itong kamay ang mga mata nito. In case you're wondering, I followed you here, Christina. Muli, nilapag ni Gibson ang kubyertos. Binuhat ang tray ng pagkain at ipinatong sa side table bago muling humarap sa dalaga. Hindi kita masisisi kung sakaling magagalit ka sa akin, but I should tell you something. Bukod sa nag-hire ko ng private investigator para alamin ang buhay mo, or rather I say, alamin ang estado ng buhay mo at ng mga taong malalapit sa'yo, I also connected your GPS location to my phone, and thank God I did. Nahinto sa pagpapaliwanag si Gibson nang humagulhol na ng iyak si Christina. Maang siyang napatingin dito. Sapo ng mga palad ang mukha, yumuyog-yog ang mga balikat sa labis itong pag-iyak. Nang abutin niya to upang yakapin, mabilis tinawid ni Christina ang espasyo sa pagitan nila upang magpakulong sa mga bisig niya. Hush now, it's okay, I'm here. He mumbled on top of her head while her face was buried on his chest.